Magandang araw mga kabugtaw. Ang pamagat natin ngayon ay MDT Grow Up. MDT Mutual Defense Treaty, ang Grow Up. Ito yung sinabi ni former Major Ritter, a US Marine Intelligence Officer sa mga Pilipino, na the US is not your friend. Huwag kayong maniwala, grow up kayo. Napili ko itong paksang to dahil sa exciting na nangyari kamakailan dyan sa South China Sea kung saan nagkasagupaan ng Chinese Coast Guard saka yung Philippine Navy, no? At ang social media ngayon binabaha ng panawagan na i-invoke ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty with the US, no? Kasi nung sa Singapore si BBM, matapang siya, nagsabi na any attack on Philippine vessel, personnel, etc. Will cause to invoke the Mutual Defense Treaty with America. Ito nangyari na, bakit wala? Kahit ako nanawagan ako na invoke na yung MDT para magkaalaman na. Pero wala, tahimik si BBM. 3 araw na ata nang lumipas, tahimik siya. At saka yung mga amboy, sina Tariela, sina Carpio, sina Hidarian, tahimik sila. Yung sumisigaw ng invocation of MDT, yung mga DDS o yung mga anti-US tulad namin. Kasi gusto talaga namin magkasubukan. Pero sa sigurado ko, hindi i-invoke yan kasi mapapahiya lang ang US na hindi sila tutulong sa Pilipinas at sana mamulat mga Pilipino na binubola tayo ng Estados Unidos. Ano ba itong MDT na ito, itong Mutual Defense Treaty? Ito ay nilagdaan noong August 30, 1951 na kung saan pag inatake ang Pilipinas or uh, ang Amerika ay tutulong sa Pilipinas. Kung inatake yung Amerika, ang Pilipinas naman ay tutulong sa US. Kaya nga mutual, no, defense treaty, no? Although way back in the 60s, we almost went to war with Malaysia dahil sa Sabah claim, and the US categorically denied assistance. Sa tingin ko, tama naman kasi uh, yung war with Malaysia, hindi naman tayo inatake ng Malaysia, although si Marcos ang atake sa Malaysia kasi at that time, mas mahina pang Malaysia kumpara sa Pilipinas dahil nga sa Sabah dispute, no? Although pagkatapos ng revelation ni Ninoy Aquino noon sa Oplan Merdika, sa fake news niya na Jabida Massacre, nung nalaman ni Mahathir yun, pinatawag niya isang professor sa University of the Philippines, Diliman, na nagtuturo ng sociology at tinulungan mabuo ang Moro National Liberation Front at inarmahan at finance, no? Ang MNLF. Ang professor na yon ay si Nur Miswari. Kakatuwa kasi sa kabilang kwarto may isa ring professor na nagtuturo ng English. Yun naman ay si Joma Sison na nagtatag rin ng Communist Party of the Philippines. So nandyan yan noong 1951 pa ang Mutual Defense Treaty. Pero ngayon kasi, dahil gusto talaga ng Amerikano magkagyera dito sa Asia, na highlight yung territorial dispute ng Pilipinas sa South China Sea. In fact, kung mapansin nyo sa Facebook nyo, ang daming lumilitaw na mga war propaganda. Meron diyan barko ng Pilipinas, barko ng US, side by side. Then may mga caption na King of the West Philippine Sea. Grabe nga yung tawa ko nung nakita ko kasi wala namang Pilipinas ng barko na gano'n, no? Na modern na frigate, pero may mga modern frigate na may bandila ng Pilipinas, no? Uh, pero noon pa man, kahit noong 1975, kahit si Henry Kissinger noon, sinabi na the MDT does not apply to disputed territories. Disputed hindi naman sa atin yung claimants lang tayo doon. As a matter of fact, yung Ayungin, sabi ko nga noon, nag-give up na ng Pilipinas yun, 1995 pa. Ang Scarborough Shoal naman, 2022, kung pinapalabas nila ngayon na atin yun, ang China pa yung uh, nanghimasok doon sa sa Ayungin Shoal sa recent
incident. According sa mga analyst, tulad ni na SAS, ay China is just implementing their laws. No? Kasi sa paniniwala nila, nasa kanila ngayon. No? Dahil wala, claimant doon naman Pilipinas, pero ginip up na ng Pilipinas yon nung nagkaroon ng military standoff noong 2022 dyan sa Scarborough Shoal. Nung panahon ni Aquino, the U.S. State Department also categorically expressed that the Mutual Defense Treaty does not uh, apply to disputed territory. And recently, kahit yung SINGPAC, yung Commander-in-Chief Pacific, pero yung Pacific Command, pinalitan na pala yun, bago na pala yun, Indo-PACOM na, US Indo-Pacific Command. The recent commander, si Admiral Sam Paparo, even said, imagine, SINGPAC na to, Admiral Sam Paparo, that hindi daw kinikilala ng US ang mga claim ng Pilipinas dyan sa mga disputed islands sa South China Sea. Ngayon, gusto nilang i-invoke ang Mutual Defense Treaty kasi may nasugatan ng Philippine Navy personnel. Tapos ito lang, kababasa ko lang, binigyan pa raw ng award yun. Ewan ko anong award. Uh, Wounded Personnel Medal ba? Binigyan ni Browner, no? Ni Brunbron. Brunbron kasing tawag namin dyan sa kanya sa PMA, sa Browner. Sa mga close naman sa kanya, si Omet. Romeo kasi Omet. In fact, kahit ako Omet ang tawag ko doon kasi magkatabi yung mesa namin noon sa PMA. First lieutenant pa lang siya noon. No? Um, Tawa ka ng tawa ng mga Marines kasi ang pinalabas na ang daliri, una naputol yung daliri, hindi naman pala nasugatan lang. Pangalawa, nasugatan daw dahil ang Chinese Coast Guard may dalang bladed weapon. Ngayon, lumalabas ang katotohanan, sugatan pala yun, nung naipit, nung nag-collide yung dalawang raft, yung dalawang rubber boats ng Chinese Coast Guard at Philippine Navy. Tawang yung mga kaibigan ko sa Philippine Marines kasi naalala ko noon, dati kasi nung may PC pa, sa PC daw, madapa ka lang, may military merit medal na. Subalit sa Marines ay dadaan ka talaga sa butas ng karayom, talagang sugat-sugat, yung katawan mo, talagang halos mamatay ka na bago makatanggap niyang triple M na yan, yung military merit medal. Yun na, very clear na propaganda. No? Tsaka nakakatuwa pa yung reaction ni Omet Browner ni Brun na piracy daw. Ang ginawa ng Chinese Coast Guard. Piracy, paano naging piracy ron? May sinulat dito si Sas Rogando Sasot. Alam mo, bilib ako sa utak ng babaeng to napakagaling talaga na mag-isip, no? Sabi ni to quote sa UNCLOS as an exact definition of piracy, Article 101, provides the essential condition when any violence or detention or act of depredation are considered piracy committed for private ends by the crew of or the passenger of a private ship or a private aircraft. Hindi naman private yun, Chinese Coast Guard yun This means the actor must be a private one and act for private ends. Hindi naman private ends yun. Official mission ng Chinese Coast Guard yun to protect their territory, their sovereignty. Kasi established na yan ng International Committee, Ayungin really is the territory of China. Pero maraming Pilipino naniniwala pa rin na atin daw to. Tapos may mga marcha-marcha, may campus caravan pa, may kung ano-anong paek-ek pa na atin to. Diyos ko, hindi pa nag-iisip mga to. For General Browner's statement to fly, he needs to convince that the Chinese Coast Guard are acting in private capacity and that they did are for private ends. He has to convince na sarili lang yun ng Chinese Coast Guard. Actually, sa totoo lang, ito sabihin ko, tunay ng mga pirata dyan sa karagatan, palibot ng Pilipinas ay sa totoo lang ang Philippine Coast Guard. Kasi kinukutungan nila mga fishing boat yan. May kaibigan ako sa Coast Guard noon, kapitan na siya noon, full colonel. Sabi niyaya ako, fishing tayo, mangisda daw kami. Sumakay kami sa barko ng Coast Guard.
Eh wala naman kaming mga fishing gear. Yun pala ang fishing sa Coast Guard niya, no? Paypay. Papaypayin yung mga fishing boat, Taiwanese, Chinese, Malaysian, tapos manghingi ng isda at saka pera. Sila din ang protector ng mga dynamite fishing diyan kasi ah naalala ko dati, babakasyon kami sa Subic, tapos may narinig ako mga sumasabog sa dagat. Kita ko, dynamite fishing. Eh, wala naman ako kung contact sa Coast Guard sa Zambales. Nawagan ko rin yung kaibigan ko. At that time, Commodore na, one star na sa Coast Guard headquarters. Sabi ko, may mga dynamite fishing dito sa Subic. Alam mo, sabi niya sa akin, protektado ng Coast Guard yan, nagbibigayan sa Coast Guard yan, kaya hindi daw magagalaw ang mga yan. Ngayon, pinapalabas nila China ng sumisira ng coral reef dyan. Yung coral reef dyan nasira dahil sa global warming, no? Nagkaroon ng bleaching. Lala ko, last time ako nag-dive dyan sa 100 Islands, ang mga coral kulay puti na. Wala na yung kulay nila na colorful ba dahil nga sa bleaching. No? Sanhi ng global warming. At saka yung hulbot-hulbot. At saka yung sinisira mo yung coral para lumabas yung isda. At ang cyanide fishing na rin. No? Yan talaga. No? Tapos, sinulat pa dito ni SAS, paano daw ma-invoke ang Mutual Defense Treaty. No? Uh, what is it that constitute an attack to a Philippine military personnel, vessel, etc., territory? No? First, place action by regular armed forces across an international border, the armed forces must be sent into the territory of another state. Talagang may intrusion. So, halimbawa, may naglanding na mga Chinese army sa Manila. Kasi, sa totoo lang, ang Mutual Defense Treaty, hindi kinoconsider ang attack dyan sa disputed territory. Ang kinoconsider lang nila kung talagang may intrusion, attack, landing, whatever, bombing sa urbanized area sa Pilipinas tulad ng Metro Manila o yung sa Cagayan dyan, Cebu or Iloilo, Davao. No? Second, actors can be regular armed forces on a or non-state actors. Non-state actors, yung mga mercenary o yung mga contractual tulad ng Blackwater, no, na kinokontrata ng US ngayon para walang accountability ng gobyerno nila. Pero dahil silang kumontrata, considered na rin yun. Boundary condition of attacks must be grave use of force and not just mere frontier incident. Grave bombing, may namatay talaga. Misal, binomba ng eroplano talagang o binomba ng mga ground troops. No? Yun, attack ba yun? Eh, kasi may nasugatan. Kasi naipit niya. Frontier incident lang yun eh. So, hindi pwede ang Mutual Defense Treaty doon. Kaya lang, maraming Pilipino. In fact, may survey pa nga. 73, ewan ko kung matino yung survey na yon. Pero pagpalagay na natin matino na 73% daw ng Pilipino ay sang-ayon sa military action against China. Kasi akala ng mga to, pag nagkagera dyan, nasa bahay lang sila umiinom ng beer, nanonood sa TV. Hindi po. Marami tayong EDCA sites na bubombahin ng China. No? At saka baka Russia. Kasi ala yan. Maraming mamatay. Hindi lang yan na entertainment. Hindi po yan sine na may gera dyan sa Chera City, televised. Tapos kayo nasa bahay kumakain ng popcorn at saka nanonood ng TV. Apektado lahat. Ekonomiya. No? Walang gasolina kasi walang biyahe, kuryente, matitigil, butika. Looting yan. May pinost nga ako sa Facebook ko yung kay Dr. Ano ba yan? Kalimutan ko yung pangalan niya. Mga posibleng mangyari kapag nagkagera. No? Famous na doktor yan nakalimutan. Andyan yan sa YouTube. No? Na walang rules daw pag nagkagera. Rape yan, raping, looting, no? Hamliting, lahat na. Walang rules eh. Nakawan yan. No? Mike is right na yan at saka palakasan yan pag nagkagera ang Pilipinas. Sakala siguro ng Pilipino, sini pa rin. Pero pa 73%, ewan ko kung how reliable yung survey na yan. Alam niya naman survey, pwedeng twist yan eh. Na gustong magkagera, akala nila biro yung gera. So,
understandably, very embarrassing yung nangyari. Mga Pilipino naman, hindi uh, walang adequate na appreciation sa gravity of the situation at sa mga panluloko ng ginagawa ng propaganda ng US. In fact, si Scott Ritter, kumakalat na yung video niya, na sinabihan niya mga Pilipino, grow up, the US is not your friend, China is not your enemy. Pero wala, it fell on deaf ear. Ang mga Pilipino gusto pa rin ng gera, ang atin pa rin to. No? Immature talaga ang psyche ng Pilipino. Ang tanong ngayon, bakit nagkaganon ang mga Pilipino? Bakit ganon mag-isip ang mga Pilipino? Meron akong libro dito, The Light Cavalry, ni Horacio de la Costa, isa sa mga iswitang hinahangaan ko, talagang henyo ng taong to, no? Na bakit daw bakit immature ang mga Pilipino? Hindi Filipino will never grow up, no? Dahil sabi quoting Regino Nere, they are big children who must be treated like little ones. Malalaking bata na kailangan tatuhin parang mga paslit, no? Sino 'yan? Ang simbahan, no? Ang trato ng imagine pare ito at hindi lang basta-basta pare, iswita pa, no? Na nagsabi mismo ang timbahang Katoliko ang siyang dahilan bakit immature ang psyche ng mga Pilipino kasi parang bata daw ang trato sa mga Pilipino. The Filipinos were never trusted. Totoo yan. During exams, things have to be in front, chairs have to be apart. Walang trust, walang tiwala. Kaya hindi nag-mature ang Pilipino. Kahit yung Filipino moral consciousness, no? May uh, ano ang pwede, ano ang bawal, hanggang pa rin dyan. Hindi yung anong mabuti, anong tama, ano ang mali, ano ang masama. Kahit sa lingwahe, no? Kadalasan ginagamit maganda, ay pangit yan, ay maganda yan, hindi masama yan, o mabuti yan. No? Kundi pangit o maganda. Hanggang kung si Kierkegaard pa, aesthetics pa rin ang level ng moral consciousness ng Pilipino. Kahit sa traffic, may pulis ba? Pag may pulis, susundin ang batas trapiko. Pag wala, hindi sinusunod, waiting the red lights and everything. So kailangan bantayan ang Pilipino. Kaya nga, no? In fact, sinabi ni De La Costa to, the years of Filipinos spent in such a nursery in simbahan, were on the whole serene, and they got during the process what is after all the essential thing, no? The faith, yun lang daw ang mahalaga, ang pananampalataya. Pero ngayon, her charges tayo, mga Pilipino, mga Katoliko, as a consequence, learned their catechism by heart, learned having been taught, few else obeyed mechanically. Mechanical ang pagsunod sa pananampalataya. Hindi na sa puso. They knew how to be nice to the advantage. Kaya nga plastic eh. How to dissimulate because it became subject in moods, no? Sumpungin, no? But it did not constitute a training in self-reliance or self-government. Self-reliance, umasa sa sarili, kundi puro bathala na lang, bahala na, bathala. Kaya hindi nag-mature. Mahirap, ano? Kasi delikado yung panahon natin at ang mga Pilipino are still immature. Sabi ni Scott ni Ritter, grow up. But wala, it fell on deaf ear. No? Mahabang proseso. Una sa edukasyon, may kalalabas lang na very ulelat na naman tayo sa edukasyon yan. Susunod ko yan na talakayin yung educational system sa Pilipinas. Kasi kahit ako as philosophy professor, ang challenge ko palagi how to make students think critically. Kasi nasanay sa spoon feeding, hindi na makapag-isip ng critical, kundi isusubong pa. No? Kaya kung ano rin ang sinusubo ng media ngayon, lalo na ng mga fake news, mga propaganda ng media, naniniwala din ng mga Pilipino.
Kaya siguro, I also challenge Bongbong Marcos, ang tapang mo sa Singapore, MDT. Sige nga, invoke mo MDT. Siguradong hindi yon kasi mapapahiya talaga Amerikano kasi hindi sila pupunta sa tulong ng Pilipinas. At yun ang gusto kong mangyari. Na sana makita ng mga Pilipino tulad sa Ukraine na bago magsimula ang gera, ay stand by you kung dito pa sa Pilipinas itong ironclad commitment daw. Walang ginawa ang Amerikano sa pangyayari diyan sa South China Sea, kundi puro statement, blah, blah, blah. US Ambassador to the Philippines condemned the incident. Si Assistant Secretary of State, si Kurt Campbell, condemned. Yan si Kurt Campbell, sinungaling yan. Siya yung nagsabi no na panahon ni Aquino na may agreement na ang China at the US na magkaroon ng mutual withdrawal dyan sa Scarborough Shoal. Pero hanggang ngayon, sinulatan na ng Department of Foreign Affairs no, ng panahon ni Duterte. Hanggang ngayon, hindi sumasagot ang Department of Foreign yung Secretary of State ng ng Amerika kung totoong may agreement between US and China kasi wala niloko ni Campbell ang Department of Foreign Affairs ng Pilipinas noon. Kaya nag-withdraw. Dahil nag-withdraw yung Navy ng Pilipinas, ang labas niyan, surrender. Kasi sa isang military standoff, ang unang military force na mag-withdraw ay nag-surrender. So, sinurrender ng Pilipinas yung Scarborough Shoal. Claimant ka tayo, hindi naman natin ma-pendihan. So, sana, ako gusto ko na magkaalaman na. No? Tingnan natin kung at saka pag nasaktan ng mga Pilipino, pag binomba na yung mga lugar nila na kung saan may mga EDCA makikita nila marami nang namamatay. Anak nila tulad parang sa Gaza. No? Baka sakali magising mga Pilipino na niloko lang tayo ng Amerikano at hindi naman tutulong sa atin. At hindi biro ang gera. No? So, tulad ni Ritter, sabihin kong grow up, pero malabo. Malabo. No? Salinlahi pa siguro henerasyon. As long as Filipinos are very religious, Filipinos will remain immature.